bilang konsehal ng Distrito 6, mahusay na artista at direktor. Sa paglilingkod at pagsaserbisyo, siya ay seryoso. Tulungan po natin sa ikatlong pagkakataon, Konsehal Lou Veloso. Magandang hapon po. Good afternoon sa inyo. Kababangon ko pa lang sa taon. Papasabog lang ako eh. Napakabilis ng panahon. Di ba? Ang bilis ng panahon. Kanina tinitignan ko kayo eh. Sabi ko parang miracle crusade yata ito. Dito kailangan ng gamot ng katawan. Dito kailangan ng gamot ng bulsa. Pero napakabilis ng panahon. Dati-dati, umaattend pa tayo ng mga junior, senior prom, di ba? Natatandaan niyo ba yun? High school tayo. Pag nakita-kita tayo ng mga classmate natin, uy, Susan, ang taba mo ngayon na, saan ka nakakatira? Nagkatuluyan ba kayo ni Victor, yung classmate natin? Sabihin mo siya, hindi. Nagkahiwalay na kami, maliit kasi. Ang sweldo, kaya ang bilis ng panahon. Pero ngayon, pag nakita-kita tayo ulit, ano na batian? Uy, ano na maintenance mo? May diabetes ka na ba? Kahit iba na ang panahon. Nakakatuwa. Pero yun ang buhay. Yun ang buhay natin. Kahapon, ako'y nagpa-schedule sa Madok sa Manila Doctors. 2 araw ako doon. In-sponsor ako ni Yorme. Naiyak ako. Kasi nandun ako sa taas, sa 11th floor. Sabi ko sa sarili ko, ito pala ang nasa utak ni Yorme nung araw. Nakasama ko siya. Nang ginagawa niya ang Ospital ng Manila, nang ginagawa niya ang Santa Ana Hospital. Uminom ako ng gamot. Ang binigay sa akin, umaga pa lang, 13 ang iniinom kong gamot. Nasa isip ko, paano na lang ang mga kababayan natin na napunta sa public hospital? Ilalaga ka sa kwarto? O dito po ang kwarto nyo. Salamat po. O ito po inumin nyo. Sarado ang pinto. Inabukasan, mabuhay ka pa? Yun yung nasa isip. Pumasok sa isip ko yun. Kaya naisip ko si Yorme. Dahil hindi ganon ang pag-alaga ni Yorme sa bawat isa sa atin. Gusto niyo ng kwento? Kwento mo kayo. Hindi si Tanggol. Merong isang bata at merong isang matanda. Ang sabi ng bata, Lo, bukas exam namin. Kailangan ko ng pera kasi wala pang trabaho si tatay eh. Ang sabi ng matanda, Oy, Totoy, samahan mo nga ako sa City Hall at tataya ako. Punta kayo City Hall para tumaya? Kuya, wala nang masyadong tanong. Samahan mo ako sa City Hall at tataya ako. Walang nagawa yung bata, kundi sinamahan yung kanyang lolo dun sa City Hall. At nung nakarating na sa City Hall, sabi ng matanda, Toy, sabi dun sa nasa counter, kunin mo nga itong pera ko at tataya ako. Walang nagawa yun nandun sa counter kundi magkipit balikat at sinakyan ang sinasabi ng lolo. Ang sabi niya, O lolo, ano tatayaan mo? Gusto ko sanang tayaan. Na sana naman, maraming ilaw dun sa lugar namin. Gusto kong tayaan. Na sana araw-araw hakutin yung basura na nakatambak dun sa gilid ng bahay namin. Gusto kong tayaan na sana pag umuwi ng
ng madaling araw ang apo ko ay ligtas at hindi ako nababagaba. At gusto kong tayaan na sana makatapos ng pag-aaral itong apo ko. Gusto kong tayaan na, maraming gustong tayaan. At kinuha ng mama ang kanyang pera at binigyan siya ng resibo. O lolo, ito na, ang resibo mo. Ang sabi ng bata, lo, binigay mo yung pera mo doon, sabi ko sa iyo, mag-enroll ako eh. O, hayaan mo na, sabi ng matanda. Sabihin mo doon sa tatay mo, gumawa na lang ng promissory note. O tignan mo ako, ginawa na ako ng promissory note nung nandun sa counter. Meron po akong tanong sa inyo. Pwede po ba? Tanungin natin, manalo kaya ang matanda? Makapag-aral kaya ang bata? Pwede po ba? Pag-uwi niyo mamaya sa inyong bahay, sa Santa Mesa, pwede po ba kayo magtapos ng kwento? Kayo ang magtapos ng kwento. Nakapag-aral kaya ang bata? Nanalo kaya ang matanda? Bahala kayo dyan. Kayo ang gumawa ng kwento. So sana po, itong panawagan ng mahal nating Yorme ay digin natin. Dahil hindi po siya magtsatsaga na araw-araw ay manghikayat sa atin na nais niyang maglingkod ng lahat sa ating pamilya. So sana po ay patuloy natin mahalin ang mayor ang ating Manila. Walang iba kundi si Yorme at ang kanyang kasama na si Chi Atienza at ang ating magiging congressman na si Joey. Maraming po salamat sa inyong lahat. Maraming salamat po, Konsyal.